Hello guys and welcome to my channel and this is Papa Dave. So sa video natin ngayon guys, meron akong full course para sa inyo. So ito yung WooCommerce. So dahil nga dito sa channel natin, madalas kong itinuturo sa inyo is about sa e-commerce. So dito naman para mas maintindihan nyo kung ano yung mga ways para makapagbenta online. So meron din tayong WooCommerce. So dito sa part 1, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano nagwo-work ang WooCommerce, e-commerce, and Shopify para mas maintindihan nyo kung paano sila nagwo-work. Syempre dito guys sa WooCommerce ay gumagamit tayo ng web hosting. So ito yung inire-recommend kong web hosting. So ito yung Hostinger. So ito rin yung gamit natin sa va4ecomcourse.com. So dito tayo gagawa ng website. So dito sa Hostinger, sobrang bilis no ng website no kapag dito ka gumawa sa Hostinger. So dito guys sa Hostinger, meron sila ritong mga daily backup, 24/7 expert support, tapos meron sila ritong pre-SSL at syempre sobrang bilis no ng hosting na to. So ito yung inire-recommend ko para sa web hosting pagdating dito sa WooCommerce. So ito guys yung Hostinger. Okay, so dito guys no sa Hostinger, may ino-offer sila rito na up to 80% na discount no sa mga gustong mag hands-on sa inyo at meron pa tayong ina-add na additional 10% na coupon code na ipa-flash ko dyan sa screen. So halimbawa ay kukuha kayo ng unlimited plan tapos magpipick kayo rito kung ilang years or ilang months yung gusto nyong plan na kunin, halimbawa sa 12 months. Tapos dito guys sa gilid, i-add nyo lang yung coupon code natin na online jobs WP. Tapos click natin yung apply at makakatanggap pa tayo guys ng additional 10% na babayaran natin dito sa Hostinger. So ipa-flash ko sa screen yung coupon code or ilalagay ko yung link sa description. So dito sa course na to, ipapakita ko sa inyo step by step kung paano nagwo-work yung Hostinger at yung WooCommerce. Okay, so ito yung comparison guys, no? Ipapakita ko sa inyo pagdating sa pricing, pagdating sa paggawa no ng mga website dito sa WooCommerce. So dito guys sa WooCommerce, ikaw yung may control ng lahat. Unlimited na pagko-customize ng website mo. So hindi kagaya sa Shopify, no, i-explain ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba nila na limited lang yung magagawa mo. So dito sa web hosting, maraming mga free na plug-in na hindi kagaya sa Shopify na babayaran mo, no? Bawat team, babayaran mo siya. So dito, meron ka na ring free na 1 year na domain. Okay, domain name, ito yung www. Okay? So sa e-commerce, dito sa e-commerce, ito yung ginagawa natin no, sa eBay. So lahat naman to tawag e-commerce. Pero sa e-commerce kasi, ang naituturo ko sa inyo na sa isang e-commerce store, maraming mga seller. Okay? Dito naman sa Shopify, ikaw yung may-ari ng website pero hawak ka ni Shopify. Pagdating naman dito sa WooCommerce, ikaw yung may-ari ng website, ikaw yung may full control ng website at syempre mas mura. So ipapakita ko sa inyo yung pagkakaiba nila. So umpisahan natin sa pricing dito sa Hostinger guys, no? $2.99 per month. Okay, yung bayad mo dito sa hosting. So makikita nyo rito, pwede kang gumawa ng 3 website. Tapos meron kang 1 year na pre-domain, 20 gig ang SSD storage mo, tapos meron kang free na weekly backup. So weekly backup means kapag halimbawa may nangyari sa website mo na nagkamali, nagkaroon ng error, so pwede mo siyang ma-restore. Okay? So meron din sila ditong daily. Okay? Kaso ka lang mag-upgrade ka. So, mura lang naman yung pag-upgrade ng mga daily backup. Okay? So, ito yung pinaka-premium nila. Kung nag-start ka pa lang, $2.99 a month. So, kapag ginawa mo tong 1 year, siguro nasa mga $20 to $30 lang, no? So, dito ay, ang storage mo ay SSD. Tapos, dito naman sa unlimited plan, ang storage mo naman dito ay NVMe storage. So, ibig sabihin yung pinaka-processing mas bibilis. Okay? So, iba-iba sila ng plan. At saka kung mapapansin nyo yung price niya, mas mura. $3.79 a month. Tapos, meron ka na rin ditong free na mga plug-in template. Okay, dito lang yan sa Hostinger. So, ito yung mga sample ng mga theme na pwede nyong i-install dito sa WordPress nyo na hindi nyo na siya babayaran. Unlike dito sa Shopify, kapag kukuha ka ng mga premium team, meron siyang mga price, ayan, $250 dito sa mga team na yan, no? 280, may 380, pero dito sa WooCommerce, kapag nandito ka sa Hostinger, marami kang mga free na template. Pwede mong gamitin ng libre, okay? Yan, so kagaya nito, no? Explore natin. Marami kang makikita rito. Halimbawa, no, meron ka sa mga pets, no, meron sila rito mga free na template na pwede mo na agad gamitin. Pwede mo nang i-install right away dito sa WordPress mo.
So dito lang yan sa Hostinger guys, no? Makikita mo yung mga free template nila na pwede mong magamit. Okay? So dito kasi sa Shopify, kapag gumawa ka ng template, ang mga free lang nila rito yung mga basic. Ngayon, pag gumawa ka ng mga premium, babayaran mo siya. Bukod sa monthly ni Shopify na $19 a month sa basic, kung gagamit ka pa ng premium na template, magbabayad ka ng another $250. Okay? So yun yung pinagkaiba ng Shopify at WooCommerce. So dito kasi sa Shopify, babayaran mo rin yung domain. So ano yung domain? Yung domain, ito yung sinasabi ko na free dito sa Hostinger. Yan, meron kang free na 1-year domain. So sa Shopify, babayaran mo pa yan. Bibilhin mo pa yan, okay? Tapos yung mga team nila, bibilhin mo rin. Kaya, yung ibang mga client na hindi nyo pa nakikita, hindi nyo pa na-explore, yung iba sa kanila WooCommerce kasi mas mura, tapos meron ka pang full control, tapos open source pa yung website. Ibig sabihin, pag sinabi mong open source, kahit ano pwede mong gawin sa website. At isa pa sa kagandahan kasi sa WooCommerce, yung payment, na marami kang option ng payment. Hindi kagaya sa Shopify, ayun yung difference lang hindi ko sinasabi na wag mag-Shopify, dapat mag-WooCommerce. Kasi yung Shopify, beginner friendly. Okay? Yun lang yung pinagkaiba nila. Tapos, kaso nga lang, limited lang yung pwede mong gamitin. Dito kasi sa WooCommerce, ang kagandahan dito, pwedeng mag-accept ng local payment na compatible sa WooCommerce. Yung WooCommerce is siyang plug-in guys, no? Plug-in na open source na pwedeng tumanggap ng payment kahit sa mga local. Okay? So, ibig sabihin, yung team na to na nakikita nyo sa screen natin, i-installan nyo siya ng plug-in ng WooCommerce na compatible sa mga nakikita nyong mga team dito sa screen natin, na yung mga client natin ay makaka-accept ng mga local payment. Kagaya ng sa VA for Ecom course natin, pwede akong mag-accept ng payment sa GCash, Paymaya, Grab, 7-Eleven. So, ganun, ayun yung WooCommerce. Okay? So, yung WooCommerce guys, no, open source na kahit ano pwede nyong gawin. Kahit ano, kayo yung may hawak ng website, si client yung may control ng website, pwede niyang gawin na kahit na ano dito sa website niya. Okay? Hindi kagaya sa Shopify, limited kung ano lang yung makikita nyo na ino-offer ni Shopify na free, yun lang yung pwede nyong gamitin. So, yun yung pinagkaiba ng WooCommerce, Shopify, at dito naman sa e-commerce, kagaya dito sa eBay, isa siyang e-commerce store, pero maraming mga sellers sa loob. Okay, yun yung pinagkaiba nila. Ito yung pinaka-popular. Nagbebenta sila sa Shopee, sa Lazada, sa eBay, dito sa Amazon, na maraming mga seller na pumapasok dito sa website na to. Okay, so yun yung pinagkaiba ng tatlo. Kaya para sa akin, masasabi ko na marami kayong makikitang client pagdating sa WooCommerce na hindi nakakaalam sa inyo. Kaya ito yung full course natin para sa inyo. Ituturo ko sa inyo step by step kung paano nagwo-work yung WooCommerce at kung ano yung mga trabahong makukuha nyo dito sa WooCommerce. At syempre, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin itong WordPress para madagdagan na yung skills nyo na pwede nyo maidagdag sa online profile nyo. Okay guys, para sa recommended hosting, no, i-recommend ko sa inyo yung Hostinger. Ang kagandahan dito, pwede kayong mag-build ng website dito na gagamit lang kayo ng AI. Ito yung Ask AI nila or si Cody. Yan, may Ask AI na sasabihin nyo lang kung ano yung store na i-build ng client nyo. Tapos siya na yung mismo yung gagawa ng website para sa inyo. So, visit kayo dito sa hostinger.com. Meron din tayong coupon code para just in case na may client kayo na magpapabuild ng website. So, meron kayong makukuhang discount na ilalagay ko yung link sa description ng coupon code. So, visit kayo dito sa Hostinger, tapos explore nyo siya para makita nyo yung ibang mga features ng website. Okay guys, to sa part 2 natin, ituturo ko sa inyo kung paano i-set up yung hosting natin. Tapos kung paano nagwo-work yung mga plan. Ano yung plan na para sa client natin, na para sa inyo kung gagawa kayo ng e-commerce store. So yun yung ituturo ko sa inyo sa part 2. So sana nakatulong sa inyo yung video na to. So proceed tayo sa part 2.